Kay Britain, kay VP Sara ang suporta anti-impeachment. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon. Ang balitang ito, syempre suportahan natin ang channel ni Robin Sweet Showbiz mga katunay para maging updated tayo sa mga balitang hinahatid niya. Pasok! Ayon sa pahayag 2025 End of the Year Survey ng Publicus Asia, ang overall performance ng gabinete ni President Marcos Jr. ay negative 27. So talagang problema ay ang Pangulo mismo. Mula sa tatlong magkakaibang survey mula sa SWS, Pulse Asia at Publicus Asia. Puro Takin mo, no? Lahat negative. Negative 3, negative 15, negative 27. Kumbaga parang ito, talagang napakalaking sampal na to bilang leader ng bansa talaga. No? Masakit talagang tignan yung ganyan. Yung tipong yung mga tao pala ay hindi na nakukontento sa serbisyo ko. Ang dami ko na palang pagkakamaling nagagawa. Diba? Pero kung sinasabi nilang hindi namin iintindihin yung mga survey na yan, nako. Bahala kayo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, no, ang iniintindi lang nila ay sila-sila eh. Basta importante, hindi siya nasisira o nakikita niya pa rin yung suporta ng mga taong nasa paligid niya, ng mga nakapwesto, okay na. Pero yung ganitong mga surveys hindi nila pinapansin, hello, taong bayan po 'yan. Ang nagluluklok sa mga politiko kaya nauupo yan, taong bayan. Dapat doon kayo sa taong bayan nagpapalakas, hindi sa mga taong nakapaikot sa inyo. negative ang trust rating ni BBM. Ano ang ibig sabihin nito? At talaga namang aprobado sa mga Pinoy ang naging performance ni Vice President Sara plus 56% versus plus 34%. Kaya naman ang ibang bansa ay mas nagtitiwala kay Vice President Sara. Kaya na lamang ng naging courtesy call ni Sarah Helton, Ambassador ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Philippines. Lubos nga ang naging kasiyahan ni Vice President Sara at ng OVP dahil ibinahagi ni Vice President Sara ang programa ng Office of the Vice President at ang iba't ibang satellite offices ng tanggapan sa buong bansa. Kaya Ayan yung nagtitrigger sa kanila para si VP Sara ay i-impeach nila. 'Di ba? Yung mga survey na yan, yung mga pagsuporta sa kanya ng mga ganito. 'Di ba? Kasi nakikita talaga nila na napakalaking threat ni VP Sara sa eleksyon sa 2028. At alam talaga nila na si VP Sara ang mananalong presidente. Kaya nga sila Trillanes, kita naman natin, no? 'Di ba, puspusan ng paggalaw, puspusan ng ginagawa talaga nila. Lahat ginagawa nila para walang Duterteng makabalik sa 2028. Ganun 'yan. 'Di ba? Kasi kapag may Duterteng nakabalik sa 2028, wala na, finish na sila lahat. 'Di ba? kaya nga tila mas tiwala pa ang mga banyaga sa performance at ipinapakita ni Vice President Sara. Kaya nga ang House Minority naghahanda ng bagong impeachment laban kay Vice President Sara. Kinumpirma ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na may ilang miyembro ng House Minority na naghahanda na umano para maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kita mo naman sila, talagang yung Kamara, yan talaga ang nagpupush talaga ng matinding impeachment kay VP Sara. Halos sila talaga. Alam naman natin kung sino ang pinuno nila dyan, si Puma Lear. Diba? Kasi sa totoo lang talaga, kung si VP Sara magiging presidente, lahat ng mga nagiging problema ngayon dito sa bansa natin, na hindi marisolba-resolba, lalo na yung corruption na yan, uungkatin niya yan. Uungkatin niya yan kapag siya ay naging presidente. Sigurado yan. At kapag inungkat niya yan, alam nyo na kung sino yung mga tatamaan. 'Di ba? Kung sino yung mga may ingay ngayon at putak ng putak, kuda ng kuda, yun ang mga masasagasaan. Kaya ginagawa nila ng paraan yan .
Di ba ginagawa nila ng paraan para si BP Sara hindi makatakbo yan? Siguradong masasagasaan sila dyan. Sigurado yun sa panahon ni BP Sara kung siya magiging presidente, magbibilang ka talaga ng mga big fish na makukulong. Oo. Oo. Totoo yan. Yung hinihingi nating big fish, sigurado. Lalabas lahat yun. Oo. Oo. Kaya, sa panig ng mayorya, pinaninindigan pa rin namin ang aming posisyon na may nakabinbing motion for reconsideration at umiiral pa ang one-year ban. Ngunit may ilang miyembro na ng 20th Congress, partikular mula sa minority bloc, na nagsasabing sila ay nagpoposisyon na upang maghain ng panibagong impeachment complaint. So far, wala naman sa amin sa House leadership and sa majority caucus, hindi namin napag-uusapan yung impeachment because we were focused on the budget at kung paano ito maipapasa hanggang sa ratifikasyon. Ang aking posisyon ay hindi nakatuon sa personalidad ng nirereklamo o kung sino ang inaakusahan ng paglabag sa konstitusyon. Mas mahalaga sa akin ang mismong mga aligasyon at ang mga paglabag na ginawa. Ngunit para naman kay Senator Amy Marcos, hindi niya susuportahan kung ano man ang magiging impeachment muli laban kay Vice President Sara. Samantala'y muling bumagsak ang Philippine peso matapos itong tumama sa panibagong all-time low na 59.35 kada US dollar. Oo, taas nga kayo ng palitan ng dollar. Diba? Kung tutuusin talaga, no, sa lahat ng mga vloggers, pabor yung pagtaas ng dollar. Pero syempre, masama pa rin sa, 'di ba? Syempre, nakikita dito na talagang ang bansa natin talaga bumabagsak, 'di ba? Pero tumataas ang dollar, yung palitan ng dollar, 'di ba? Kahit pabor sa mga vlogger, nakakalungkot pa ring isipin kahit papaano. Mas mababa pa kaysa sa record na naitala noong December 2025. Ito na ang pinakamahinang halaga. Baka sabihin ng iba, ang saya pala kung ang administrasyon pa rin ang mananalo sa 2028, no? Baka mamaya ang palitan ng dollar, kumbaga $100 na, no? 50 pesos, ano ba yun? Ano ba yan? $1. Ang palit ng $1, $100 na, no? Wow, fantastic baby. Ng piso sa kasaysayan, isang malinaw na senyales ng patuloy na pressure sa lokal ng ekonomiya habang nananatiling malakas ang dolyar sa pandaigdigang merkado. Sa bawat pagbulusok ng baka buwas lang yan, 60 na yan, sana. Diba? Yung mga vlogger, tuwan-tuwa dyan, no? 59, no? Baka mag-60 pa yan. Wow! Siyempre, laki sweldo. Kaya nga sinasabi ko, baka mamaya, yan pa maging mitya ka para manalo yung mga itutulak ng administrasyon sa 2028. Naku, parang asarap-sarap siguro, no? Kung mananalo uli, no? Baka habang bagsak ang ekonomiya, no? Tumataas ang dollar. Huwag natin pagtawalan yung masama yun. Siyempre, gusto natin ang ekonomiya ay tumaas. Diba? Tumaas. Diba? Sabihin ng iba. Langyato si BT, nung plastic. piso, mas tumataas ang presyo ng imported na produkto, langis at bayarin sa utang panlabas na direktang nararamdaman ng mga mamimili at negosyo. Kaya nga umakyat na sa 17.65 trilyon ang kabuuang utang ng Pilipinas sa katapusan ng November 2025. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang pinakamataas na antas na naitala sa kasaysayan. Mas mataas ito ng 85.84 bilyon kumpara noong October, bunsod ng net issuance ng domestic at external debt. Ibig sabihin, mas marami ang bagong inutang ng pamahalaan kaysa sa nabayaran sa panahong iyon. Sa kabuuang utang ng bansa, 12.12 trilyon
or 68.66% ay domestic debt o inutang sa loob ng bansa. 5.53 trillion Saan ba ginamit yung utang na yan? or 31.34% ay external debt o utang sa ibang bansa. At mukhang heto na yata ang Ang sarap sanang pakinggan ng mga ganyan, yung mga umuutang sila kumbaga para sa taong bayan. Pero kung hindi para sa taong bayan at nababalitaan lang natin sa bulsa ng mga mababait na pupunta, ay ang sakit pakinggan yan. Kumbaga, iiwan ang laki ng mga perang inuutang nila pero yung bansa natin, ganito pa rin. 'Di ba? Patuloy pa rin hikaw sa mga Pilipino, patuloy pa rin tayong naghihirap, patuloy pa rin tayong nahihirapan sa araw-araw na hindi natin alam kung paano tayo makakaahon paminsan-minsan na lang. Nako, grabe kayo. legasiya ng Marcos administration, ang paglobo ng utang at pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Panoorin natin ang buong video. Talagang ito lang ang natatanging naging legasiya ng Marcos administration. Tumaas ang Grabe. dolar. Imagine nyo. Diba? Peso closes at 59.3. Malapit nang mag-60. Oh my God. Breaking the Philippine peso. Kumbaga parang sa iba, Yahoo! Pero talagang masama yan, yung ganyan. Yung ekonomiya natin is talagang bumabagsak talaga. Nako. Plastic mo, BT. Fell to a new record low against the US dollar, closing at 59.3 on January 7, 2026. This surpasses the previous record of 59.2 set last December 9, 2025. Grabe, pababa ng pababa mga lords, no? Nakailang araw na. Pero kung tinignan ko ngayon, no, ang dollar ngayon is 59.21 na lang. 'Di ba? Kumbaga parang bumaba siya dun sa 59.35. Ayan, 59.21 na lang ngayon. Ayan, kalungkot na babawasan. Joke lang. Ayan, no. Ito, pakita natin. No? 59.21. No. Ay, nako. Palaging nasa 59. At ito ang record low. Parang yung sinasabi ng iba, no, 59 ka muna hanggat di pa kami sumusweldo. Lalo na syempre, pag mahina ang mga views namin, no, 59 ka muna. So yun yung mga katunay, ito mga walang yan, mga mukhang pera talaga. Hindi kasi, di ba? Ito yung katibayan na talagang hindi kami binabayaran ng mga politiko na umaasa lang kami sa sweldo. Siyempre, sweldo kinikita ng pagbablog, ganon, di ba? New record low yan ngayon. Grabe. Ayun, sa mga kababayan ko na nasa Mindanao, sorry muna. Walang budget ang railway, no? Ang Hindi Mindanao binigyan. Railway Project ngayong 2026. Hindi raw nila tropa kasi yung Mindanao. Kumbaga parang mahina kami dyan. Daming galit sa amin dyan. Ay, nako, kawawa naman yung mga kababayan natin na sa Mindanao, no? Yung railway project, hindi binigyan ng budget. Grabe. Sorry, no? Hindi kasi tayo priority. Hindi priority. Kumbaga, hindi na priority, alam naman natin na talagang bagsak din sila dyan, 'di ba? Siyempre, alam naman natin kung sino ang malakas dyan sa Mindanao. Siyempre, ang ating butihing Vice President na si BP Sara, mga Duterte. 'Di ba? Pero, sige lang. 'Di ba? Tuloy lang sa pagsuporta sa mga Duterte. Hindi na baling ganyan. Sila, saksak na nila sa baga nila yung budget na yan kung ayaw nilang bigyan ng Mindanao. 'Di ba? Parang pinapatunayan dito nila na para silang namemersonal. Na kumbaga kung hindi kayo pabor sa amin, ayaw namin sa inyo, wala kayong mahihita sa amin. Parang ganun.
parang ipinapakita talaga nilang ganun ang ginagawa nila. Iba kasi ang priority nila, ang mga bulsa nila. Sobrang nasasayangan ako hindi. mga lods, no? Doon sa nasimula ni Tatay Digong, lalo na yung build program. Oo, talagang maraming nasayang. Kung siguro ipinagpatuloy yon, grabe. Sobrang ganda na siguro ng Pilipinas. Kahit Kumbaga kasi kaya kaya talaga nanalo si PBBM, isa rin talaga yung dahilan na akala ng buong tao na itutuloy niya lahat ng proyekto ni PRRT. Pero wala naman talagang itinuloy, 'di ba? Walang itinuloy, walang inano, 'di ba? Lahat iniba. Oh, pero yung yung bridge ba 'yon? 'Di ba? Sinabi na tinapos ko to, parang gano'n. Yung pinunduhan ng mga inject. 'Di ba? Ayun, meron siyang parang tinuloy daw. ay, 'di ba, nakakahabol tayo, no? Lalo na sa pagdating sa transportation, sa infrastructure, no? Kahit pa paano siguro nakakahabol tayo sa mga kapitbahay natin, mga ibang bansa, no? Na mga kapitbahay natin. Pero wala no? Stop. And may mga ibang project na hindi pa tapos, hindi na matatapos. 'Di ba? Kasi nga walang budget. Ang tanong, nasaan ang budget? Nasaan ang budget? Sayang lang mga lods, no? Actually, sa rason bakit binoto natin to. Ang hirap hanapin kapag tinatago. Kasi akala natin ipagpapatuloy niya yung sinimula ni Tatay Digong. Oo. Sus, Kumbaga Mari- marami talagang napeke eh. Kaya talagang pag-eleksyon talaga, mga katunay, wag na lang tayong basta-basta nakikinig sa mga magagandang salita. Kasi alam naman natin yung mga politikong tumatakbo sa eleksyon, talaga magagandang salita talaga yung sasabihin yan. Marami silang pangakong sasabihin sa atin. Ang pinakamainam talagang gawin natin, yung maging mapagmatsyag tayo. Alamin natin, yung dati kung sino, itong politikong to, tatakbo. Halimbawa, tatakbo. Alamin natin kung ano yung mga ginagawa niya noon. Nung nanunungkulan siya, 'di ba? Kung ano yung mga nagawa niya, kung talaga bang ito karapat-dapat talaga, ano ba yung mga na-achieve niya noon. Ngayon, kung hindi naman siya politiko tapos tatakbo siya ngayon sa eleksyon, alamin natin kung ano ba talaga siya dati nung hindi siya politiko. 'Di ba? Makatao ba siya? Ano bang ginagawa niya? Tumutulong ba siya sa taong bayan? 'Di ba? Baka mamaya naman bumase naman kayo sa sinasabi ko. Sabihin niyo, si Leo Marcos pwede natin iboto kasi tumutulong sa taong bayan. Ay, wag naman yun. Nakita nyo naman ang ugali nun. Diba? Kung si Leo Marcos ang iboboto nyo, si FLM, ay nako. Ang iboto nyo na lang si Rastaman. Doon nyo na lang ilagay ang boto nyo. Diba? Joseph, iba pala yung pinagpatuloy nito. Sa sunod-sunod na pagbagsak ng rating ng Pangulo, abay umabot pa nga sa pagbulusok sa negative. Magkakaibang survey na yan, ha? Hindi na yan nagkataon. Malalaking survey na Talagang yan. ayaw na ng mga Pilipino kay BBM. Tapos, ang gusto nyo pag ma-impeach ay si Vice President Sara na mas pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Kasi mas pinakikinaba. Kumbaga si BP Sara, pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Yan naman pinapakinabangan nila. Kaya hindi ayaw nila ma-impeach. No, may napatunayan na ang mga Duterte. Talagang hindi sila korap. Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating natungayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natungayan din natin kanina ang boses at video na natungayan natin kanina, no? At binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Real Talker. Kay Chinito Tisoy pala, nasanay tayo sa Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.